Yan, hatiin natin sa gitna. Wow! Diba? Tikman na natin. Grabe. Sulit na sulit kayo dito sa recipe na to. Hello everyone! Welcome to Pord's Kitchen TV. Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog at nakapagturo sa inyo ng iba't ibang mga recipe. Pero for today's video, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng napakasarap na chocolate chip muffin. Dahil nalalapit na yung Kapaskuhan at alam ko nag-iisip kayo ng mga gift ideas, panghanda at syempre pang merienda na rin. So tara, gawin natin ito sa napakadaling procedure at kayang-kaya nyo. So tara na mga ka-kitchen. Huwag na nating patagalin pa dahil medyo malamig na dito sa South Korea. Ito, giniginawa ko. So tara na, mag-bake na tayo. Preheat natin yung oven natin sa 190 degree. Ayan, naka 190 degree na siya. Narito na yung mga ingredients sa ating special chocolate chip muffin. Meron tayo ditong 1 3/4 cup of all-purpose flour. We also have yung ating baking powder na 2 teaspoon at yung ating baking soda na 1 teaspoon at I'm using Himalayan pink salt. Meron tayong 1/2 teaspoon ng salt. Any salt naman pwede. We have 1 egg, 1 cup of brown sugar. Brown sugar yung nilalagay ko kasi mas nagbibigay pa siya ng flavor sa mga binibake natin. Meron tayong 1/2 cup ng cocoa powder, 1 cup of fresh milk, 1 cup of semi-sweet chocolate chip. Yan yung gamit ko from Kirkland. And syempre yung ating melted butter, nandito na rin. 1 stick lang or 113 grams. Meron din tayo ditong cupcake molder na 3x5 cm. So, eto siya. Simulan na natin yung pagbibake. Unahin muna natin syempre sa ating mga dry ingredients. Pero dito kasi, napakadali lang. Hindi mo na siya kailangang isip. Usually, pag muffins, hindi ko na talaga sinisip yung mga dry ingredients. Basta hinahalo-halo ko na lang siya. Unahin natin tong flour. Yan. Followed by sugar. And then isunod na rin natin yung ating cocoa powder. Napakadali lang ng procedure na to mga ka-kitchen. As in, talagang magmi-mix-mix mo lang siyang ganyan. Haluin mo lang siya. Ayan. And then ihalo na natin yung ating baking powder, salt, and baking soda. So ayan, haluin lang natin maigi para yung mga buo-buo din is maano. Pero hindi naman ganun ka-importante na talagang as in pinong-pino kasi pag hinalo na natin yung ating mga liquid or yung ating ibang ingredients, maghahalo-halo na rin yan. So ilalagay na natin ngayon yung ating butter. Yan. So haluin lang natin. Followed by fresh milk. Syempre, hindi mawawala ang 1 cup ng fresh milk. Yan. Haluin lang natin. At syempre, wag natin kalimutan, bago natin ma-overmix yan, yung egg natin. So, haluin lang natin siyang maigi. At this point, ilagay natin yung ating chocolate chip. So, 1/2 cup lang ilalagay natin kasi yung matitira, ilalagay natin siya pang toppings. So, di ba napakadali lang mga ka-kitchen? Ganyan lang, haluin mo lang maigi. Yan. Huwag natin masyado din i-overmix kasi usually, kapag ino-overmix natin lahat ng binibake natin, may possibility na tumigas or pumangit yung texture niya. So, yan. Once na nakita mong ganyan na yung texture niya, yan, pwede na yan. So, kukuha lang ako ng spatula para scrape natin yung gilid. Tapos, iano lang natin yung side para halong-halo siya. So, yan na. I-prepare na natin at ready to bake na siya. And then, ang ginagawa ko kasi,
naglalagay ako sa bottom or sa ilalim ng chocolate chip. So mga 3 pieces lang kasi maglalagay din tayo sa ibabaw. At oo nga pala, kapag gumagawa ako ng muffin or anything na nilalagay sa molder, gumagamit ako ng ice cream scooper. So ganito ako para yung sukat niya is pantay-pantay. So ilagay lang natin dyan. Yan. Tsaka mas mabilis, 'di ba? Hindi makalat, hindi ka na magtatansya at talagang almost magkakapare-pareho yung sukat ng mga ibibake mong muffin. Lagay na natin yung ating chocolate chip on top. Bahala na kayo kung gaano karami yung gusto nyo. Pero, syempre, yung iba, mas marami, mas masarap. Ready to bake na. Ibibake natin ito sa 190 degree preheated oven. 14 to 15 minutes, depende sa init ng oven nyo. So, tara na. Isa lang na natin. Naka-preheated tayo. Actually, 15 minutes ko siya pinrepare. Kasi nakita naman natin dito. Sa center lang natin ilagay. Ayan. Tapos isara lang natin and then magdagdag tayo ng time kasi yung na-preheat natin kanina nabawasan na yung time. Sumobra naman sa dami. Mga 14 minutes muna tayo para tansyado natin. So antayin natin after 14 minutes kung ano na yung magiging kalalabasan ng ating chocolate chip muffin. So, ito na, tumunog na yung oven natin. So, ang gagawin natin ngayon, syempre, i-check natin kung okay na ba yung pagkakaluto niya. So, i-toothpick test natin siya kung hindi na magkakaroon ng dumidikit sa ating toothpick, means luto na siya. So, after 14 minutes, yan, nag-timer. May automatic timer naman tong oven. So, i-open lang natin. Wow! Iniiwasan ko kasi magbukas-bukas ng oven while nagbe-bake kasi yung heat ng oven mawawala, mababawasan. So, pwedeng pumalpak yung mga binibake natin. So, eto na. I-try na natin. Mainit. Wow! Tignan nyo naman. Diba? So, i-toothpick test natin kung okay na siya. So, wala nang dumikit. Ayan. Siguro ito na lang yung sa mismong chocolate chip. So, okay na siya. Luto na siya. At mas maganda lang yung ganitong luto kasi kapag sobra naman, pwedeng tumigas yung ating muffin. So, this is it mga ka-kitchen. Ito na ang moment ng truth. Titikman na natin itong ating binake na chocolate chip muffin. So, ito na. Nakita nyo naman, sobrang bango at nakakatakam talagang tignan. So, syempre, ang masarap na partner nito ay fresh milk. Yung natira natin na fresh milk, yan yung ipapartner natin. So, maglagay tayo ng fresh milk. Yan. And then, ito na. Tikman na natin. So, hindi pa siya ganun kalamig dahil excited na akong kainin at mabilis naman lumamig dito. Ito na, tikman na natin. Nakita nyo yan? Diba? Buksan na natin. Muusok-usok pa yan. Tapos sobrang moist at yung mga chocolate chip na nilagay natin sa loob, nakita nyo, nagme-melt pa siya dahil mainit-init pa siya. So, tikman na natin siya. Yan, hatiin natin sa gitna. Wow! Diba? Nakita nyo yan? At eto na. Tikman na natin. Grabe. Para siyang, alam niyo yung parang natutunog sa bibig mo yung chocolate. Tapos saktong-sakto yung tamis. Medyo crispy nga yung ibabaw niya eh. Kasi di ba yung ibabaw niya parang medyo na toast, pero sakto lang. Tapos sobrang lambot. Lalo na siguro pag lumamig to. Ayan. Sarap. Sulit na sulit kayo dito sa recipe na to. Pwede nyo ibenta to. Mag-costing lang kayo. Siyempre, iba yung
iba yung mga prices ng ingredients dito sa Korea. So, kung nandiyan kayo sa Pilipinas, kayo na yung mag-costing kung magkano yung ibebenta. For business ideas pala, pwede nyo siyang ilagay dito sa ganitong lalagyan. So, nilagyan ko lang siya ng wax paper. And, yan, 5 pieces yung ginawa ko, bawat tub. And then, yan, lagyan nyo lang ng sticker sa ibabaw. And then, pwede nyo ng pangbenta. So, nasa sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo. So, nakagawa tayo ng 2. And then, yung natira na 3 pieces, syempre, pang merienda na lang natin. Sulit na sulit yung recipe. Sobrang sarap. Iba-iba siya pag kinakain mo na talaga. Mga kakitsen, isa lang titikman natin. Sana may natutunan kayo sa videong ito. At hopefully, dire-diretso na at makapagbigay pa ako ng iba't ibang mga recipes sa inyo dahil sobrang na-appreciate ko. Ang daming nanood ng mga yung creamy macaroons, yung pata team, yan yung mga nagtitrending na mga videos natin sa Fert's Kitchen TV. I-follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Fert's Kitchen TV in Korea. So, see you sa susunod na video at dyan lang kayo lagi. Antayin nyo lang yung mga uploads ko. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Fert's Kitchen TV. So, bye-bye everyone! Annyeonghaseyo!